Hello, hello! Welcome back to the vlog! It's February 9, race day, Attack Unrestricted. So, it's 4:05 a.m. Kakagising lang namin. Prepare na kami para makaalis na kami. Kasi, ang gun start ni Babe, 5:45 a.m. Ako, 6 a.m. And itong pinagstayan namin is around 30 minutes drive pa papunta dun sa start point sa Crystal Wave. Titimpla na si Babe ng tailwind niya. Ako, nakapagtimpla na ako ng Vitargo. Meron lang akong isang extrang baon. Kasi, I don't think may time ako mag-refill. And yung mga, natin, mga kabaonan, mga epektos, mga gel, gummy bears, at Choco Mucho, Fit Bar, Cramp Fix, in case may mangyaring hindi kagandahan. 2 liters na hydration pack. At dito ko na nga nakita ang masalimuot na katotohanan na sira ang camera ko. Wala palang audio, so pasensya na sa ibang mga clips. 15 minutes lang pala. Actually, 22 minutes lang pala going to the venue. So, nag-drive-thru na kami ng McDonald's. Kinakabahan ako. Ang aga-aga, sobrang pawis ko na sa sobrang kaba. So, nakakain na ako. Nag-rice meal ako ng McDonald's para lang sure na may laman tiyan tayo kasi hindi natin alam kung kailan tayo makakakain next. Oh, by the way, ang sinalihan namin ni Babe, pareho kaming 120 kilometers. Ang game plan lang natin, hindi tayo hihinto. Ang pacing natin, safe na pace lang. Depende sa pakiramdaman. So, siguro mga nasa 20 to 25 sa mga kaldagan portions. Mag-hit lang tayo ng 30 sa mga kalsada. Unting-unti lang yung kalsada dito. Siguro mga 5% lang, no? Mga 5 to 10% lang yung kalsada dito. Unlike dun sa mga dati kong sinalihan na maraming kalsada portion. Ito talagang very light lang. So, kamusta naman? May sakit si Babe. So, ayun. First na gravel event ko to after a year. So, kinakabahan ako. Pero noong endurance, nakapagkarga naman tayo ng mga long rides. Nakapag-track ride ako once. Na-track ride ko to ng buo. 120 kilometers. Yun nga lang, hindi ako masyadong sure sa gravel skills natin ngayon kasi nga medyo kulang. Hindi ako masyadong comfortable or hindi ako masyadong confident sa gravel skills ko ngayon kasi nga ayun, hindi tayo masyadong na-expose sa gravel. Pero kaya naman, yun nga lang, merong mga technical na climbs sa 45 to 52 kilometers. So, we'll see kung kakayanin. Kung hindi, dun lang talaga tayo sa safe. Kasi itong ruta na to, medyo delikado siya. Kasi maraming maraming quarry, maraming mga irrigation, maraming palayan, marami kang pwedeng paglaglagan. Tapos marami siyang sharp na turns na hindi katulad dun sa ibang mga ruta dati na pag nag-sharp na turn ka, tapos nagkamali ka, buhangin yung babagsakan mo or talahiban. Ito, talagang babagsak ka sa irrigation. So, kailangan natin maging maingat talaga. Ang plan ko lang is to finish 120 kilometers. Sana in 7 hours, mga ganon, no? Nung nag-track ride kami, 9 hours namin kinuha. Pero syempre, iba naman yung adrenaline pag race day. So, sana maganda yung performance natin. That's all that I can ask for. Sana walang aberya. Sana everything goes smoothly. Yarn. Okay, so tama na ang kwento. Yan. 5:25 a.m. Nandito na tayo sa venue. Ba't ganon? Ano yun? Ayun. Ayan sila sa kabilang side. Wala nang parking. So, dito na tayo sa kabilang side. Nag-park. Andito sila, Sweetie eh. Andyan. Sweetie! Good morning! Load na natin yung map. Okay. So, andito na. Dito na si Cara Marie. Dito
So, mauuna yung boys. Last yung mga girls. We're next! Ang susunod na hatol. Ayan, marami din tayong participants na babae partner. Diyan, Part. Good morning. Hi! Good morning! Yan, nandito rin si Ruth. Hello! Nasaan na si Ruth? Good morning! Yan, good. Kuya Eds, yung cellphone mo, Kuya Eds, Try natin kumapit kay Macy. Ready na ba kayo? Mga first 5 kilometers. 20 kilometers. Imagine mo, partner, kung gaano kalalakas yung tsagain. Hi, Emma! We have Emma here from Thailand. Yeah. And then we have Bayabas. 3 minutes. Yan. Rapa represents. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ingat, ingat, ingat. Go, 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 go. Okay. Nargahan agad. Kalmahan lang natin. Hindi tayo pwedeng maubos ng maaga. So, maaga nag-start yung trails, mga 2 kilometers. Pero kita nyo naman, at 3.9 kilometers, magpo 4 kilometers pa lang, 179 na po ang heart rate ng Mamshi. Medyo nabigla din talaga ako sa dalahan. Medyo may kabigatan din talaga. Kaya ayan, kumakalas-kalas na ako. Kumapit ako sa first group as much as I can. Pero feeling ko, ito yung pinakamalaki kong pagkakamali. Kasi maaga akong napagod. Hindi ko nakikita yung data at that time kasi mapa lang talaga yung tinitignan ko. So, hindi ko alam na ganyan kataas yung heart rate ko. Hindi ko rin alam na nag-35 kami dun sa kalsada. Hindi ko alam yung speed ko at that time. So, ayun, ang game plan ko kasi that day, pakiramdaman lang din talaga. So, nung naramdaman ko na medyo napapagod na ako at hingal na rin talaga ako, kumalas na ako dun sa first group at sinundan ko na lang yung sarili kong pace. Actually, from start to finish, wala talaga akong nakitang data kasi nakatingin lang talaga ako sa mapa dahil takot na takot akong mawala. So, dito ko lang nakikita lahat ng katangahan ko. At 7.62 kilometers, walaan nyo kung anong oras pa lang yan. Tingnan nyo naman, hindi pa pumuputok yung araw. Alas 6 pa lang ng umaga. So, wala pang isang oras mula nung nakaalis tayo. Nagje-gel na ako. Kasi nararamdaman ko na talagang pagod na ako. Usually naman talaga, nagje-gel ako or kumakain ako every hour. Napaaga lang this time kasi nga, ang aga kong nasunog. So, pinagsisisihan ko na talaga na sumabay ako dun sa mga malalakas sa first group. Anyway, this point, tinatry ko na lang i-recover yung sarili ko. So, dahil nga hindi ko nakikita yung data, pinakikiramdaman ko lang yung puso ko. Tinatry kong i-recover yung hingal ko. So, ang ginagawa ko, sumasabay lang ako sa pace ng mga nakakasabay ko. So, nagde-draft lang ako. So, sa kasalukuyan, ang mga kasama ko dito, si Kiara, si Joanne Cheng ng Team Budol, tsaka si Ruthie. Kitang-kita naman na hindi successful ang recovery. Hindi ko alam na nag-180 na pala ang heart rate ko dyan. Pataas lang po ng pataas, mga beshi. At ayan, inabutan na ako ni Bea. So, hindi ko alam kung nakita niya yung pag-ihingalo ko. Pero pinapakapit niya ako. So, ako naman si go, go, go. Hindi tayo tatanggi, di ba? So, tuloy-tuloy lang ang pagkapit natin kay Bea. Pero kita niyo naman, hindi rin ako makadikit ng dikit talaga kasi hindi ko rin kayang sundan yung pace niya. Meron pang time na muntik akong tumambling sa palayan. Kakatry kong humabol sa kanya. So, eventually, after mga 5 or more kilometers, kumalas na rin ako. And si John there. We're drafting behind John. Hey, John. Morning.
let's go. I'm gonna take it slow. Oh, bumilikat yung kaliwa ako. Kaliwang binti ko. Okay. Kalma, Mams, kalma. Skinita. Kailangan ko ng kalmahan from here on out. Kasi inaalalayan ko na yung pulikat ko. Why is this happening to me? It's okay kasi malapit na rin yung climbs. After this technical na to. Naks ang dulas. Technical na to. So, talagang babagal na tayo. It was fun while it lasted. 34 kilometers. Grabe na yung pulikat ko. Nandun lang siya. Hanging in there. Mamaya iinuman ko na to ng practice. Shit. Makalagit. My golly cakes. Maya andyan na yung climbs. It's gonna be a hard day. 35 kilometers pa lang to. This is not my day. Kiara's at the back. Yeah. I think she's with Jen. Si Jen, Uy, nice, kuya. Whoa! May suspension si kuya. 40 kilometers. Start na tayong umakyat. Medyo mahaba pa ito. Mga 5 kilometers na sa Tatorogin ko eh. Kaya andyan na yung ating nito na klase. Itong part na to, rolling. So, hindi nagre-reserva na ako. Oy! Oy! Gagi! So, kakaisip ko nung technical climbs sa 47 kilometers, hindi ko na maalala na mayroong ganito dito. So, nabulaga talaga ako nitong ahon na to. Very major ang hingal ko dyan mga beshi kasi hindi ko nga napaghandaan. Hindi ko in-expect. So, paanan pa lang, ang taas na agad ng heart rate ko. Pumalo na agad yung heart rate ko. Hindi ko nga akalain na matatapos ko yan nang hindi ako tumutukod eh. Kasi nung dulo niyan, patukod na talaga ako as in susukuan ko na. Siyempre nagkukwento ko tas wala palang mic, 'di ba? Hindi ko rin alam kung anong sinasabi ko diyan. So ito na yung last part ng rolling hills. So syempre ahon pa din, 'di ba? Pero after niyan, nandiyan na yung major ahon talaga. So pagtapos ng ahon na yon, ito na bubulaga sa kanan yung simula ng technical climb. Ito na talaga yung part na kinakatakutan ko kasi nung nag-track read kami, halos nilakad ko lahat 'to. Hindi naman sa magaling ako before, di ba? Pero sa tagal ko kasing hindi nag-gravel, medyo ang baba talaga ng skills natin today. At ayan na nga, nasisi pa natin si kuya. Pasensya ka na, nagpanik ang mamsi, kuya. So, hindi ko kasi alam kung bakit pakaliwa papunta yung manibela ko. Siyempre, hindi naman natin malabanan. Kasi pag sa gravel, di ba? Padjak ka lang ng padjak. Susundan mo lang talaga kung saan pupunta yung manibela. And hindi ko rin talaga maiiwas kay kuya. So, ayan, wala tayong choice kung hindi maglakad dahil hindi na ako makamount ulit. By the way, first part pa lang to mga beshi. 5 kilometers ang technical climbs. So, marami pa tayong chance graduate ulit. Na talaga yung pinakakatakutan ko. Pero after nito, maraos lang ako.
Ano, ma'am, ano? Anong after niyan? Ba't hindi mo tinuloy? De, pero ang point ko lang talaga dyan is, mairaos ko lang tong technical climbs, malagpasan ko lang, goods na ako. Kasi pagkatapos niyan, tiyagaan na lang talaga dahil puro patag na. So, in between 47 to 52 kilometers, halos puro ganito talaga yung mga dadaanan. Meron lang mga parts na mas malalalim yung mga ruts. Pero swerte tayo dito kasi tolerable pa. Kita nyo naman sa gitna ako dumadaan kasi iniiwasan ko yung mga bato. Well, kanya-kanya naman tayong diskarte, di ba? Pero ayan, hindi ko malaman kung saan ako dadaan kaya palipat-lipat ako. Ang importante, hindi tayo graduate this time. Kung mapapansin nyo, marami ng mga bundok-bundok sa kanan. So, kung hindi ka lang masyadong busy sa hindi pagsemplang, maa-appreciate mo yung tanawin sa kanan. Siyempre ako lakad. Good morning. Morning. Second lakad of the day. Pinupulikat pati tagiliran ko. Bakit pinupulikat yung tagiliran ko? Okay. Tama na, daldal. Bike na ulit. Sorry po. Go, go! Doc Mark! At syempre, tuloy-tuloy lang ang pagsubok natin mga beshi. Habang palalim tayo ng palalim, parang pasukal ng pasukal yung mga daanan. Dito talaga masusukat yung skills mo as a gravel rider kasi off-road na, masukal, tapos ahon pa. So, napaka-challenging talaga. Ano? Ito. Gusto ka. Huwag tayong bibitaw. Grabe yung uhog ko. Yung huling pagsubok. Tago ka pero naman. Diba bang may harang naman. So, ito yung isa sa mga huling pagsubok dito, yung lusong. Kita nyo naman, ang nipis ng dadaanan, tapos bangin yung katabi. Although may barbed wire naman sa gilid, pero pag tumalsik ka, medyo delix din talaga. Ayan, may mga parts na mas malalim yung mga lusong. So, medyo masakit sa kamay. At saka kailangan mo talagang umalalay kasi hindi mo alam, 'di ba? Baka biglang may malaking bato. So, pagka ganito, nag-off the saddle ako para mabalance ko yung weight. Medyo nilalagay ko yung weight sa likod para hindi masyadong mabilis ang ating paglusong, mga beshi. Lalo na't ganyan, alalay din niya sa paglusong yung nasa harap natin. Maliban sa pag-balance ng weight, syempre ganyan matagtag, puro bato. So masakit sa singit yan, mga beshi. Nung huling track ride namin, nagkaroon ako ng paltos sa singit dahil hindi ako nag-off the saddle. So natuto na tayo this time, kailangan pag mga ganyan, iiwas ang ating mga singit. Tayo, nakasaran. Parating na naman ang isa pa sa ating mga pagsubok, mga beshi, ang river crossing. So ito ang isa sa mga river crossing talaga na masasabi kong pinakamahirap na nadaanan ko. Oh, shoot! Ayan mga beshi, ang dami talagang mga buhay na bato sa ilalim.
So, tumukod man tayo sa kalagitnaan, nabasa man ang paa natin, may pruweba tayo na naitawid natin ito, mga beshi. Maraming salamat at meron tayong pruweba galing kay Mark. At syempre, ahon pa din, mga beshi. Hindi ko rin alam kung bakit umaahon pa rin ako. Ang akala ko, final boss na yung river crossing, pero hindi pa pala dahil nasa 50 kilometers pa lang tayo. So, ang mga ahon aabot pa hanggang 52 kilometers. Meron pa tayong 2 kilometers na tsatsagain, mga beshi. Ang galing ng audio ng camera ko, di ba? Pag hingal, kuhang-kuha niya. 51.6 kilometers. Magkanan dyan. Masakit na climb. So magre-refill muna ako dito. Okay, let's go. Last 2 people na siguro. So, parang ganun din, para din tayong hindi naka-recover kasi paanan pa lang, hingal na agad. Medyo may kahabaan tong ahon na to, tsaka matarik talaga siya. So, pinipacing ko talaga ng malala. At dahil nga meron tayong katagalan na namahinga, mga 6 na buwan din akong nawala, mga beshi. So, may kabigatan din tayo. Kaya hirap na hirap din ako sa ahon talaga. Ito talaga ang pinaka-weakness ko sa mga panahong ito. Kaya naman, laking pasalamat ko talaga sa group set ko dyan, mga beshi. Ang group set na gamit ko, yung Shimano 1x12 na 1051. Tapos yung sa harap, 42. So, sagad kung sagad, mga beshi. Kitang-kita nyo naman, gapang na gapang. So, ang ginagawa ko, pahabaan na lang talaga to ng tiis, mga beshi. Nakikita na natin ang dulo. But wait, there's more. Ang haba ng buntot nitong ahon na to, mga beshi. Yung akala mong tapos na, hindi pa pala. Siyempre, nawalan na naman ng mic nung magkukwento na ako, di ba? So, ayun na nga, nairaos na natin, mga beshi. So, from here on out, focus na lang tayo sa kaldag-kaldag at wala na tayong aahunin. 60 kilometers. Nasa gitna ako ng kawalan. Dami kong ganap tuloy. Nakakain ko lang. 1 kilometer. Problema ko, pagka tumapadlak ako, pag pumupul, mataas yung kaliwa. What am I gonna do? By the way, ito na yata yung pinakamahabang kalsada portion dito. Mga 2 kilometers na ata. Sana naririnig niyo ako. Nasa hangin. Chill riding. Are we gonna do chill riding? Ano may CR? Kuya, may CR kayo? Then, tumemplang ka nga daw, kaya palang, ngayon ko lang nalaman. Kaya pala ang tagal mo. Kamusta naman yung paglipad mo? Okay. We have a group now. Let's go. Tulungan na tayo. Second half. Let's go. So at this point, ang saya ko lang talaga kasi magkakasama na kami nila Doc Mark tsaka nila Kiara. Kasi kanina, lungkot na talaga ang mamshi. Kasi hindi ko alam, hindi talaga ako sanay mag-ride mag-isa eh. So ang tagal ko nang hindi nagsasalita, wala akong kakwentuhan. Kaya parang depressed-depressan na ang atake natin. At maliban dyan, laking pasalamat din talaga ng puso ko sa kanila. Dahil tignan nyo naman, finally, nakapagpahinga na yung puso ko. I think I'm fine.
graba. Ah. My hands are cramping. So, hindi ko na na-record, pero sumemplang ang mamshi. Dahil ang lalaki ng mga buhay na bato dyan. So, dumulas na lang yung gulong ko, hindi ko na na-control. Mag-over the bar sana ako, pero humampas yung mukha ko dun sa barbed wire. Buti na lang walang tusok-tusok. So, love na love din talaga tayo ni Papa God. Nag-cramps na rin yung kamay ko. So, buti na lang nandyan din si Doc Mark para i-assist ako. Thank you. But, yeah. It's too much for my body right now. Okay. No, let's stop at 80, I think. Yeah, that's already. Yeah. Grabe, I was shocked. I thought that was the end of me. Yeah, gravel ulit. Buti na lang hindi yun bangin. Tumama yung... Okay. Ah! Yan. Okay. Mabilis talaga. I think because yung tires ko hindi nabis. Hindi siya masyadong makapit. Sunod lang ako dito kay Doc Mark. Because I'm scared now. Tsaka parang masyadong akong important. This race is not for me. Ayun, again. Oh, ang lalim. Oh no, si Doc Mark din sumemplang. Alakarin ko na, Doc. Okay ka lang. Walang tumama. Grabe yung graba. I hope this is the last. Oh, si Richie pala to eh. Richie from Specialized. Oh, yun! Oh no. Another casualty. Go, go, go! Pares! John! Nahihilo daw eh. Raymond! Ayaw magpakita, mahihain. Kumala, sobrang tuloy mo eh. Nagalit pa. Dulas po, no? Nilalakad na nila kasi madulas talaga. Saan ka nakakuha ng saging? Ito, pumunta sa dito. Galing dito. Nagulat na lang ako kumakain ng saging. Let's make room for these guys. Okay, we're moving again. We're gonna take it slow na from here. Kasi ang dami na natin casualties. Ayaw na nating madagdagan. Right? Ang laki ng backpack ni Kuya. Ang dami mong bakon, Kuya! Ha? Baka magutom ka, pengi ako! Ang sakit ng singit ko tumama sa frame. Well, kailangan talaga nating tanggapin na hindi ko talaga araw to. Daming masakit sa akin, ang daming casualties, ang daming nangyayari, ang daming bad omen. Right? So it's okay. Safety is our priority. Huwag kang pumuesto ng ganyan. Usapan, chill, right na eh. Ilan na tayong nag-Superman eh. Ano ka eh. Ano mo ako eh. Kuya, ayos yung gel mo ah. Gusto ko din gawin yan ah. Pipitas ka lang. Gagayahin ko nga yan next time. Oo, pitas-pitas lang. Ayun naman si Kuya.
ang backpack mo? Ano laman ng backpack mo? Panglamang tiyan? Pang overnight ba yan? PM 10:54 a.m. at 91 kilometers. We're stopping here sa gas station. Kailangan kong kumain ng something, baka bread or something. Ewan ko, hindi na ako kayang dalhin ng Vitargo tsaka ng gummies. Okay. Bibili akong pastry. Ano? Let's give it to them na, no? Let's give it. We're not gonna fight anymore. We're done fighting. It's yours na, okay? Yours na baka It's yours na. Nagsama. Ay. Ganyan ka, ha? Magawa ko na lang kayo ng trophy. Mission tayo samantala. Richie, gusto ko sana may trophy na ako bago ako sumali. Sige, tarpaulin, pagawa ka na natin. Go Phil advertising. Naloka kayo sa amin, ate. Pasensya na binulabog namin kaya. Kasi pagdating namin, sabi naman, ate, yung pinakamabilis. Na-pressure sila, ate. Hindi, pero dito talaga kami. Nung last time dito kami, kasi mabilis eh. Okay. It's Pilya Coffee. Say hi. Hi, girl. 11:15 a.m. We're moving 91 kilometers. 35 kilometers to go. 34 kilometers to go. Aray, tapos na daw si Jose, by the way. Ang bilis niya. Okay, okay. Oo nga eh. Uwi na kaya tayo. Nasa gitna kami ng palayan. Nasa gitna kami ng palayan. Sobrang lakas ng hangin. Oh. Ayan. Okay. Tailwind na, yes. Yan. Okay. Ow. Thank you, kuya. Parang ayaw magpauwi ng hangin. We're almost there. Masyado na ba? Yes. Oh. Ay, pahinga. Oo na magraba. Thank you! Walang palabit na silang palabit. Palakas ng palakas yung hangin. Hi, babe. Hi, baby! I-ano natin, let's claim our medal. Claim natin ang ating medalya na deserve natin. Oo, kasi 2 beses ko ginawa. Wow! Charis. Thank you! Here is our medal. Grabe si Gob. Bikes and coffee. Colnago, Manila. Lakas. Congratulations, Sidi! Akala ko hindi na ito masasabi. Grabe yun. Uy, okay lang yan. Don't cry, my sweetie! So proud of you. Don't cry. You did it! You did it! Congratulations! Sweetie. Uy, Kuya Don! Ba't ang lakas mo masyado? Anong oras ka nag-ride out? Alas 7. Ayun ka, ako pinakamabilis. Pinartidahan. Kumalit pa kami ng hotel, tapos nagtatalo pa kami. Ganun talaga. Parang therapy yan, marriage counted. So, ayan. Malinis na silang dalawa.
We're going home. Dumaan kami dito sa Clark. Sa Cycles and Brew. Bicycle coffee. Sa Cycles and Brew para magpa-bike wash. At kumain na din. Dahil hindi ako nakakain ng maayos mula kahapon. So, ito yung sinasabi ko. Yung tires namin, semi-slick. Diba? Mapansin nyo, wala masyadong knobs. Kaya madulas. Dulas siya. So, dito ko isisisi ang pagsusuperman ko. At hindi dahil sa skills ko, char. So, ayun na nga, we're going home. Kasama natin ang ating atleta ng taon. Ang bilis niya! Alam nyo ba na pang 11 siya sa age category? Oh, congrats, babe! Basic. Very basic. Natapos... Ha? Ito lang. Kaliwat kanan lang no? Oo, tama. So, ayun. Natapos ni babe ng 5 hours. Ako, 7 hours yata. Kasi, dumating ako 12:58 So, ayun na nga. Masasabi ko, bakit kaya ganon? Every time na may sinasalihan tayo, yun na yung pinakamahirap. Parang mahirap yung mga sinasalihan natin. Kasi nung nag-ultra gravel kami, ganun din yung pakiramdam ko, yun na yung pinakamahirap. Pero may masihirap pa pala. Yung sa ultra gravel, tsaka sa gravelton, ang kalaban mo lahar. Dito, ang kalaban mo bato. Bato-bato. Tsaka, ayun, ito lang yung nasalihan ko na may matataas na climbs. Kasi usually dati, pagka yung mga gravel na events, tiisan lang. Di ba? Technical lang. Technical yung yung mga trails. Tapos, bahaba ng tiis kasi yung mga distances, di ba? 160, 200, mga ganyan. Ito, ang taas ng climbs. At saka maraming liko-liko. So, the whole time, nakatingin lang talaga ako sa mapa. Kaya hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong heart rate ko, tsaka speed ko nung time na yon. Pero ngayon, syempre, alam ko na dahil na-check ko na sa Strava. Malamang, sure naman ako doon na zone 4 ako. Kasi, di ba nga, bumanat yung mga nasa unahan. Tapos, medyo sumabay ako. Tanga din ako eh. So, sumabay ako. Hindi ko rin naman na-hold. Kasi nga, mabilis talaga sila. Hindi ko alam kung anong mga marinig nyo doon sa vlog. Kasi nasira yung camera ko. Sira yung audio. So, kinikwento ko na lang ngayon in case hindi nyo narinig na sinabi ko doon sa vlog. So, ayun nga. After nung technical climbs, after nung huling matarik na climbs, nag-pacing na ako. Kasi baka hindi ako makauwi. Tapos, may ninunurse pa ako na pulikat. Daming tinulikat sa akin. Pulikat. Yung una yung binti ko. Tapos, nung sumemplang ako, yung kamay ko naman. Tapos, nung nung sa technical na climb, yung tagiliran ko. So, first time ko to na talagang tinodo ko. Kaso, hindi ko talaga ma-hold yung zone 4. Mahirap. Ang lalakas nila. Nakita ko sa listahan, parang pang 13 yata ako. Oh, diba? Not bad. Ilan kami? Parang 20? 15? Masaya ako sa time ko. Kasi 7 hours for 120 kilometers. Diba? Iba pa din yon. At ang dami talagang sumemplang. Pagdating namin dun sa finish, sa event place, ang dami. Sobrang daming sumemplang. Most of them, sa talaga sumemplang dun sa mga graba, sa mga bato-bato. Oo, diba? Yung mga loose. Kung saan ako sumemplang, kung saan sumemplang yung kasama ko, dun din. Overall, sobrang okay nung ruta. Scenic. Ang ganda. Ang ganda. In fairness talaga. Tapos sobrang organized ng mga marshals. Maganda yung mga pwesto ng mga hydration stations. Tapos may mga markers din para hindi maligaw. So wala masyadong naligaw kahapon. Congratulations, Attack Unrestricted. Looking forward to the next one. Sana hindi masyadong mataas yung ahon next year. Doon ako nalalaglag sa ahon. Mahina tayo sa ahonan, mga beshi. Kailangan nating practicein umahon. Kailangan kong gumaan. Okay. Maraming salamat sa panonood.
Thank you for watching and till the next one. Bye! Balalero, balalala.